Friends of the Divine Mercy Missionaries presents Rise of Mercy Healing Online. Friends, let's welcome, with all the love and mercy of the Lord, Kuya Rene. Friends, Merry Christmas sa ating lahat at ito yung Christmas na kahit papano tayo nakahinga ng konti kaysa doon sa nakarang taon. At ito rin ang panahon natin mula nung magkaroon tayo ng crisis, ng pandemic. Ito rin yung pagsubok sa katatagan ng ating pananampalataya, sa katatagan ng ating tiwala sa ating Panginoon. Alam niyo, pagkatapos nito, alam ko na talagang ang Panginoon ay magbubuhos na napakaraming biyaya sa lahat ng naging tapat sa Kanya. Maraming challenges in life, lalo tigit ang ating mga kapatid ngayon ay sa Visayas ay naka-experience ng matinding dagok ng bagyo. But nakikita natin kung gaano kabuti rin ang napakaraming mga Pilipino na nagtutulungan. At dito talaga, hindi na nasusubukan ng Pilipino talagang pag may nangyayaring mga ganitong mga pagsubok, laging maraming lumalabas ang kabutihan ng mga Pilipino. So kami saludo po sa lahat ng mga tumutulong sa ating mga kapatid. At tayo naman po bukas, ako po ay bibiyahin na papuntang Cebu para puntahan ang ating mga kapatid doon at kahit papano makapaghatid ng konting tulong para sa kanilang lahat. So friends, my dear brothers and sisters in Christ, again, Merry Christmas po sa ating lahat at nawa tayo po ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. Nandito po tayo sa programang Puno ng Biyaya, Himala at Pagpapala kung saan tumutugon ang Panginoon sa ating mga dasal, karaingan at mga kahilingan dahil walang imposible sa Diyos. So brothers and sisters, meron po tayong Christmas virtual concert ang ating mga music ministers sa December 28, 2021. Alas 8 po ng gabi. Abangan nyo po ito at pareho rin po makikita nyo sa ating YouTube at saka sa ating Facebook. Sila po ay ang kanilang pamagat na Mamas Ko Po, a Christmas virtual concert ng Friends Music. Hello po mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Nais ko lamang pong mag-share muli sa inyo ng nakaka-bless na ipinagkaloob po ng ating Panginoon, lalong-lalo na po sa aking pamilya. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil po ang aking asawa na may sakit sa bato sa abdo ay naoperahan na po at ako po ay lubos din pong nagpapasalamat sa mga taong tumulong para mapababa ang bill namin sa ospital na in-expect po namin ay ang babayaran po namin doon ay 150,000 pero ang binayaran na lamang po namin ay 24,000 mahigit. Ako po yung lubos na pagpapasalamat sa Panginoon dahil po ipinagkaloob po niya yung mga taong tumulong sa amin para po ma-survive o magawan po ng paraan ng aming babayarin sa ospital. At ngayon po ay ang aking asawa ay nakalabas na po sa ospital at nagpapahinga po. Patuloy po akong nagpapasalamat sa community na ito dahil kayo po at kayong lahat po na nagdasal para sa kagalingan ng aking asawa, sa community na po ito at lalo-lalo na po sa Panginoon natin na siya pong nagnisentro para po siya ay gumaling. Isa din po ako po ay gusto ko din po mag-share tungkol din po sa aking karanasan dito sa CLSE po, sa seminar. Ako po ay nagagalak at nag-uuma po ang aking kasiyahan dahil po hindi ko po in-expect na matatapos ko yung 3 araw mga kapatid, kasi po nung una pa lamang po dahil busy po ako dito, nagtatrabaho po ako dito sa abroad, nangangamuhan at nataon din po na yung amo ko nga po magpaparenovate ng bahay nitong week na to at super busy po namin dahil kailangan po namin mag-impake ng gamit, maghakot dito, hakot doon, pero hindi po alintana yung
yung oras po na ipinagkaloob ng Panginoon para mabigyan ko po ng time yung na ibigay niya po yung time sa akin na maidiretso ko yung 3 araw na wala pong aberya ay isang malaking kagalakan na po sa akin. Yun yung natapos ko po itong seminar na ito. Mayong gabi, brothers and sisters. Akong i-share karon ang akong nasinati ang proteksyon ni Divine Mercy. Adtong miaging Lunes na nagluto ang akong bana kay siya gyud ang mangandam basta para sa pamahaw namo. O paghuman namo sa pamahaw, gitiwas pagluto ang piniritong isda. Tungod sa kumpiyansa nga naara ko sa duol ng limpyo, nigawas ang akong bana sa balay, nagdula sa cellphone, nag-relax-relax. Ako po din ang limpyo, nawala po sa kuna-kuna ang diluto. Kung naabot ko sa gawa sa pagpanglimpyo, hangtod, naabot ko sa mga tanom. O dito sa mga tanom, nalingaw yun ako. O pagkataod-taod ni Ana, nibalik ko sa pagsulod sa balay. Mo na lang nakita nako, nakugang ko, kay piti na yung punoa sa aso, ang among kusina. O ang kaha, init na kaayo. Moto nga, ako nervyosa kaayo ko. Yatong tayma, gikalman ako akong kagalingon. Og miduol ko sa stove, og ako kining gi-off. Wala ko'y laing na hunahunaan ang pagpasalamat, ang pagpraising ni Divine Mercy. Kasi kung balik-balik, thank you Lord sa imong proteksyon kanamo. Ug bao kadto, daghan kay salamat. Mayong gabi na tong tanan. God bless us all. Magandang hapon po sa lahat, sa mga kapatiran. Ako po si Nuna Albaiz Karaan, na isa sa mga inakyatan ng ating Divine Mercy. Ang maipapatutuo ko lang po, mula po nung dumating siya sa aming munting tahanan, ay nagkaroon ng peace of mind ang mga anak ko na minsan hindi mawawala sa magkakapatid yung iringan. Nagkaisa sila. Tapos yung dalawang apo ko na nagkasakit sa Abu Dhabi, biglang gumaling. Dumating ako nung May 20 na sobra nag-aalala ako. Pero sa panahon na to, parang nabunutan ako ng tinik dahil nalaman ko na okay na sila lahat doon. From sa parents hanggang sa mga anak, okay na lahat. Maging dito sa tahanan namin sa Bagap, okay na lahat. Maraming salamat sa Diyos at sa pag-akyat ng ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Sister Jelly. Merry Christmas sa'yo. At ganun din, ang ating mga kapatid all over the world, mga OFW, mga Pilipinos, nawa kung saan man kayo naroroon, ay talaga naman ang Panginoon ay laging sumasa inyong lahat. So maraming salamat sa lahat ng nakatutok ngayon. At alam ko marami na naman tayong blessings na matatanggap dahil ang ating pag-uusapan about the Divine Mercy Enthronement. No? Kaya sabi ko nga, an extraordinary grace. Ano nga ba yung enthronement? Bakit ba padami halos linggo-linggo na i-announce natin ang napakaraming mga enthronements, mga kapatid? Hindi namin nakala na ngayon sa panahon ng pandemic ay talaga namang umabot ng mahigit na 500 ang ating mga clusters. Ibig sabihin, yung mga imahe na iniaakyat sa mga bahay linggo-linggo. 547 na po. Kaya nga sabi ko nga, aimin naman natin sa ini-aim natin next year na ito'y umabot naman ng 1,000. 1,000 mga Divine Mercy images ang siyang may enthrone natin sa mga tahanan. Na kung saan nga ba ang relevance nito? Gaano ba kahalaga ang pag-enthrone ng Divine Mercy? Ang sabi nga ay yung extraordinary grace, pambihirang grasya, no? Maapaw na grasya. Marami na tayong nasaksihan, marami nang naka-experience, marami nang nagbago ang pamumuhay, marami na tayong naging witness
maraming mga iba't ibang mga miracles and wonders sa pamamagitan ng ating pag-i-enthrone ng ating mga divine mercy images. So, doon po sabi sa diary, no, nakasulat sa diary 47 at saka 48. Ang sabi ni Lord Jesus kay Sister Faustina, ang sabi niya, paint an image according to the pattern you see, with the signature, Jesus, I trust in you. Doon sa ilalim nakalagay yung Jesus, I trust in you. I desire that this image be venerated first in your chapel and then throughout the world, all over the world. At ang kadugtong, I promise that the soul that will venerate this image will not perish. I also promise victory over its enemies already here on earth. I myself will defend it as my own glory. Napakaganda ng binanggit ni Jesus kay Sister Faustina na nakalagay nga, Jesus, I trust in you. I desire that this image may be venerated, no, all over the world. Ang ibig sabihin ng venerate, yung paggalang. Pag nakikita natin, ang imahe ay nagbibigay tayo ng galang na alam natin na si Jesus ay nabuhay para sa atin, ipinagkaloob ang kanyang buhay para sa atin, para sa ating mga kaligtasan. So yung venerate, paggalang. Yun namang veneration, pagsamba. So dito po, hindi po tayo sumasamba para po sa ating mga kapatid na nagko-question na yung ating mga images ay sinasamba. We only venerate, binibigyan natin ng galang. So literally, sabihin na natin, mahirap namang iugnay ang ating buhay kay Jesus. Pero parang yung ating mga magulang, mga lolo, mga lola, mga mahal sa buhay, hanggang ngayon yung kanilang yung mga picture ay ating naaalala, inaalala, lalo tigit ang ating mga mabubuti, na ating mga pinanggalingan na lahi. No? So dito naman kay Jesus, ang ating pagbe-venerate, yun na nga, sabi niya, I promise that the soul that will venerate this image will not perish. Hindi tayo mapapahamak. Grabing, promise mga kapatid. No? Binitawan ni Jesus, hindi kayo mapapahamak kung kayo ay binibigyan nyo ng paggalang ang imahe na to. So friends, mga kapatid, ganito kahalaga. Kaya nga masasabi natin sa mahabang panahon na habang tayo'y nagjo-journey sa pagdami ng ating mga imaheng ini-enthrone, ay katakot-takot pong mga iba't ibang mga himala, iba't ibang mga nangyayari. No? At ang sabi niya, I myself will defend it as my own glory. Kahit na nandyan ang mga enemies, no, ipagtatanggol ko ito bilang aking kaluwalhatian. Ang sabi ni Jesus kay Sister Faustina. At yan ay patungkol din sa atin, sa ating kapanahunan. So, itong Divine Mercy Enthronement, dito pa lang sa ating pag-uumpisa, hitik na sa promise, sa himala, sa pag-ibig ng Diyos, sa awa ng Diyos, no? Sa kanyang pagbibigay ng kahalagahan sa ating buhay. At meron tayong pwedeng puntahan. Kaya nga yung ating mga sharer, makikita nyo, laging nagpapasalamat sa pag-akyat, sa pagkilala, hanggang sa maging tagasunod, hanggang sa makapaglingkod, nang dahil naumpisahan ng enthronement ang ating mga tahanan. So, doon naman po sa Diary 3:1-3, no, sabi ni Saint Faustina, sabi niya, I said to the Lord, who will paint you as beautiful as you are? Kasi hindi talaga natin wala sigurong ni isang taong pwedeng makapag-paint about the beauty of Jesus, of our Lord, the King of Mercy. Hindi talaga may paint yan, hindi mo mailalabas yan yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kabanalan, yung kanyang kabutihan, lahat, no? Hindi talaga may paint. So sabi niya rito,
Then I heard these words, not in the beauty of the color, nor the brush lies the greatness of this image. Ito yung maganda. But in my grace. Sa pamamagitan ng aking grasya. Imagine mga kapatid, no? Maaaring pag-usapan na rin natin yung ating mga kapatid na hindi naniniwala sa ating bilang mga Katoliko, sa atin, no? Pero dito nakikita natin yung image na yan. It lies the greatness of this image, no? At yung kanyang yung grasya ng Panginoon ay sa atin, sa ating mga tahanan. Kaya marami tayong naintronan, hindi lang matinding grasya, no? Walang seminar, walang speaker, walang pare, no? Naturuan lang iniyakyat, tinuruan lang sila mag-chaplet at ginawa nila yun. Yung mga may sakit, yung nakaratay na sa karamdaman, yung hindi na nakakaupo, yung hindi nakakatayo, hindi na naglalakad, no? Yung mga nagbibilang na lang ng araw at alam nila na hindi na sila magtatagal. Pero ngayon mga kapatid, kasama natin sila na naglilingkod nang dahil sa kanilang experience, sila naman ang nag-i-enthrone na ngayon, buhay na patotoo. Mga kapatid natin, imagine my dear brothers and sisters, 547 na po tayo ngayon. Gaano karami yung nag-i-enthrone nating mga kapatid sa iba't ibang mga lugar, all over the Philippines na. No? At talagang sabihin na natin ay pagkalawak-lawak po, kahit na siguro 10,000 images, ay talagang kakapusin pa tayo. Kaya lang, at naumpisahan na natin, binigyan na tayo ng grasya ng Diyos. Sana'y sumama na rin kayo sa ating mga enthronements. At para mas mapalawig pa ang ating sinishare about this enthronement, about the extraordinary grace, in number 327 of the diary of Sister Faustina, anong sabi niya rito? I am offering people a vessel with which they are to keep coming for graces to the fountain of mercy. And that vessel is this image with the signature, again, Jesus, I trust in you. Vessel, isang sisidlan. Ino-offer ng Panginoon sa ating lahat that sa atin walang patid, walang puknat ang biyaya, no, ng fountain of mercy. Na nakikita natin, alam nyo, yung sabi nga doon sa una nga, talagang sa totoo lang, wala po talaga napapahamak sa amin. No, wala po kaming naririnig na napapahamak talaga ng dahil sa ating pagbibigay ng oras o pagkakaintron sa ating mga tahanan. At tayo natuto na magdasal at ang ating relasyon sa Diyos ay naging maayos na at patuloy tayong lumalago sa pananampalataya. So friends, sabi nga, napakabuti ng Panginoon. So, yung image na yan, ay makikita natin merong rays of mercy, the white and the red. Yan po yung nakatala sa 299. The two rays denote blood and water, which is the pale ray stands for the water, and with which makes souls righteous, nagiging matuwid, no, ang ating buhay. The red ray stands for the blood, which is the life of our souls. And this rays, no, kaya nga tayo rays of mercy. This rays shield souls from the wrath of my Father. Alam niyo, yung ating mga kasalanan ay talaga namang, kung tutuusin, ay wala na talagang kapatawaran dahil sa dami, no? Hindi na natin siguro mabilang, no? Maaaring kung tayo aamin, din na natin kayang bilangin at nagpapatuloy pa ang ating kahinaan sa ating paglalakbay. So sabi niya, this race shields souls from the wrath of my Father. Happy is the one who will dwell in their shelter, for the just hand of God shall not lay hold of him. Talagang mapipigilan ni Jesus ng dahil sa kanyang mercy, ng dahil sa divine mercy, ng dahil sa banal na imahe. No? At tayo nagiging matuwid na mga anak ng Diyos. Tayo po ay magsimula na sa ating pamumuhay, sa ating paglalakbay.
At sana'y ang ating mga tahanan ay nagliliwanag sa pamamagitan ng imahe na to. So brothers and sisters in Christ, ano pa ang sabi sa notebook 1, do sa umpisa pa lang ng diary, nakasulat ito, you bless whoever approaches your race, and a soul all black will turn into snow. No, sino man ang lumapit, no, sa kanyang sinag na race, and a soul as black, ibig sabihin, gaano man kalawak, gaano man kadami, gaano man katagal na ikaw ay naging makasalanan sa Diyos nang dahil sa banal na awa ng Panginoon at yung kanyang race of mercy na siyang nagbibigay sa atin muli ng buhay. Kahit na nung dilim ng ating mga kaluluwa, it will turn into a snow. Ibig sabihin, pinatatawad ng Panginoon, patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Ang mahalaga lang, tayo'y manambalik sa ating Diyos na buhay. Tayo'y magbago na ng landas. Iwan na natin ang buhay sa dilim. Ang buhay na alam naman natin na hindi rin tayo magiging masaya at hindi rin tayo magiging, masasabi nating, ito'y magiging pangmatagalan, mabilis ang panahon, my dear brothers and sisters in Christ. Alam kong alam nating lahat yan. So, sa ating paglalakbay, mas maganda na kung tayo'y binigyan ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-i-enthrone sa ating mga seminars, sa ating mga prayer meetings, sa ating paglalakbay, sa ating paglilingkod, sa ating mga kapatid, kung anong nangyari sa atin ngayon, ang dami nang nangyayari. So, kaya po umaapaw, dumadami ang ating mga naglilingkod ng dahil sila'y naka-experience. Hindi naman pwedeng hindi. No? Nang dahil sa kanilang mga naranasan, nang dahil sa kanilang tinanggap, nang dahil sa liwanag ng kaisipan ng puso, nang dahil sa pagbabago ng bawat isa. Sila naman ngayon ang nag-e-enthrone ng Divine Mercy at sa bawat pag-e-enthrone, patuloy ding nakakasaksi ang bawat isa sa atin. Tuloy-tuloy ang ating nakikita natin ang gawa ng Diyos. Ang kanyang mga pangako sa Divine Mercy ay natutupad sa lahat. At meron nga, 2 linggo lang nakakaraan. Yung hindi na umihingang anak, ay biglang, sabi nga, patay na ang aking anak, biglang nabuhay. At narinig na rin natin yan sa ating mga kapatid na mga propagators all over the world, dito sa Pilipinas, dyan sa Cebu. Ang dami na nating nakita, naranasan, narinig, at talaga namang napatunayan. So friends, mga kapatid, ito ang buhay ng ating pag-i-enthrone. Kaya nga, paano nga ba, ba't nga nangyayari ang lahat ng bagay na to? Dahil ito'y pangako ng Diyos sa akin, sa ating lahat. Kaya, mas magandang subukan mo na kapatid, lalo na sa ating panahon na. Kanina nga, papunta pa lang ako dito, nakakarinig ako sa radio na ang pinipreach na talaga ng ating kapatid na mga sa ibang pananampalataya, ay sabi niya, ito na, dumarating na. Maganda na kayo, ito na yung second coming. No? Pero ang katotohanan, hindi pa rin natin alam. Kaya lang, nakatalanga naman dito sa diary, no? Na kapag ka ang Divine Mercy ay nailimbag na ng todo at ito'y talagang parang apoy na talagang kumikilos, parami ng parami, ay talagang tinitipo na ng Diyos, and it is a sign that the second coming is near. Pero wag niyong alalahanin yun, mga kapatid, dahil ang katotohanan, ang sabi nga, not even Jesus knows, no, the day kung kailan ang pagbabalik. It is only the Father. Ang mahalaga, mga kapatid, tayo'y magbago. Kaya nga ito na naman yung kanta na bagong taon ay magbagong buhay. At magpasalamat tayo kay Lord, inabot natin ang Kapaskuhan na kahit na marami tayong mga pagsubok
Alam ko, sabi ko nga kanina, ngayon nakikita kung talagang tunay, dalisay, puro ang ating tiwala sa Diyos at hindi natin sinisisi ang Diyos sa mga nangyayari. Because God knows everything. We don't know bakit may mga nangyayaring ganito. Maybe, para sa akin, because of our sinfulness. Ganun lang kasimple ang nakikita. But I am not judging anyone. Ang Diyos, alam niya ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Mahalaga lang, tayo naman sana'y bago dumating ang pandemic, busy tayo sa mundo. Sa pagdating ng yaman, sa paghahanap ng yaman, napakaraming nangyayari sa atin. Dito lang sa Pilipinas ay talagang hilong-hilo na, talagang mga Pilipino napakagagaling para sila'y mga kumita at marating ang mga pangarap sa buhay. Pero mahalaga po kapatid, hindi naman dapat nating sinisingit-singit lang ang ating pananampalataya. Dapat ito ang number 1 sa ating lahat. Dapat umiinog ang ating buhay sa kadakilaan ng Diyos, sa banal na presensya ng Diyos. Dapat umiikot ang ating buhay, una ang Diyos sa lahat ng bagay. Kung ano man ang hinahanap mong biyaya, siyempre, lahat ay galing sa Diyos. Huwag natin pong kalimutan yan, mga kapatid. Ito ang dapat. Ito yung tayo na nilikha ng Diyos. Dapat tayo ay talagang niaalay na natin ang ating pamumuhay bilang Kristiyano. Tayo nagsisilbi ng liwanag sa dilim. Tayo nagsisilbi ng lakas ng mga mahihina. Tayo nagsisilbi ng taga-akay ng ating mga kapatid na naghahanap ng buhay. Naghahanap kay Jesus, naghahanap sa Diyos. Yung mga nawawalan na ng pag-asa, tayo ang kanyang tagapagsalita. Ito yung buhay pananampalataya. At mga kapatid, yan, ang mga bagay na yan at ang ating pinag-uusapan, ito po yung mga passport to heaven. At alam naman natin, hindi po tayo dito, tayo po ay merong tahanan na dapat marating na kasama ang ating Diyos na buhay. Doon natin mararanasan, doon natin in eternity tayo mamumuhay na kasama ng ating Ama, ang naglikha sa ating lahat, ang tunay na nagmamahal at talagang pure ang kanyang pagmamahal, walang halo at tunay na dakila sa ating lahat. So mga kapatid, sa Diary 417, ano nakasulat dyan? Sabi dito, when I was, sinulat ni Sister Faustina, sabi niya, when I was at Ostra Brahma to attend the ceremony during which the image was displayed, the image of the Divine Mercy, I heard a sermon given by my confessor, Father Supoco. Si Sister Faustina po, dalawang kanyang mga confessor, yung kanyang mga spiritual advisor, director, si Father Supoco at saka si Father Andras. So sabi niya, this sermon about divine mercy was the first of the things that Jesus had asked for so very long ago. And when he began to speak, when Father Supoco began to speak about the great mercy of the Lord, ang sabi ni Sister Faustina, the image came alive and the rays pierced the hearts of the people gathered there, but not all of the same degree. Some received more, some less. Great joy filled my soul to see the grace of God. Kaya yan po yung nangyayari din sa atin, sa ating mga nai-enthronan ng divine mercy. Sa mga sumasama na, lalo na yung ating mga kapatid. Linggo-linggo po tayo nadadagdagan. At meron na po tayo mga kapatid, gusto ko rin magpasalamat sa mga kapatid natin ngayon na talagang pasok ng kanilang puso sa misyon. Dahil ang ating pong community, Friends of the Divine Mercy Missionaries, tayo po'y nasa loob na ng misyon. Ang puso ng Divine Mercy ay nagmi-mission na po tayo. At hindi po magtatagal, maglo-launch na naman tayo ng talagang linggo-linggo na works of mercy.
Talaga pong tutulong tayo. At hingin natin sa Panginoon yan. Wala namang imposible kay Lord. Ang ministering ito ay nag-umpisa sa kahirapan, sa mahirap na mga pamilya, mahirap na mga members. Pero hanggang ngayon, halos wala po tayong mga mayayamang nagbibigay sa atin. Talaga namang, talagang ang kilos ng kamay ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay napakalawak. Nang dahil na din dito sa promise na to, hindi magpapabaya ang Panginoon. Tayong lahat ay patuloy na pagkakalooban ng kanyang pagmamahal, ng kanyang awa, ng kanyang suporta sa ating lahat. At higit sa lahat, hindi tayo mapapahamak. Yan ang kanyang promise. At tayong lahat ay talagang bubuksan ni Jesus ang kalangitan sa ating lahat. Kaya para po dun sa ating mga kapatid, na kahit saan man po kayo naroroon, my dear friends, pag narinig niyo po ito, tawagan niyo lang po kami, saan man kayo naroroon, basta aabutin po namin. Kung gusto niyo magpa-intro ng image, via online, ngayon, anywhere, tayo po ay nag-i-intro na ng Divine Mercy all over the world, kahit malayo, dahil nga po sa ating social media. At aabutin po natin yan, mga kapatid. Hindi po magtatagal, ulitin ko, yung ating Works of Mercy, makikita nyo linggo-linggo na tayo po ay tutulong sa mga mahihirap, which is nakapaloob din sa ating diary yung ating pagtulong sa mga poorest of the poor. So friends, mga kapatid, ito po yung pinakamaganda na dito sa ating binasa na to. Ang sinag, ang tumusok sa mga puso at sa yung kanilang kagalakan ay naranasan sa presensya ng Panginoon. Imagine mga kapatid, again, this is not an ordinary image. It is an extraordinary grace na kung saan siyang nagbibigay sa atin ng biyaya. No? So ngayon nakita natin, no, yung ating kapatid. No, marami na pong ganon. Siguro hindi lang 100 ang mga halos masusunog ng bahay. Nang dahil meron pong image na Divine Mercy. Nung nag-uumpisa lang pa lang kami, friends, ang dami pong mga testimony na mga nasusunog na mga bahay na talagang dikit-dikit ang mga bahay. At may nangyayari po, mga kapatid. Minsan may ikot yung apoy sa mga bahayan. At nung matapos ang sunog, friends, mahirap paniwalaan. But again, it is an extraordinary grace. Alam niyo po, yung lahat ng naakyatan ng Divine Mercy, hindi nasunog ang bahay. Maraming beses na pong nangyari yan. No? Pinatunayan yan, may mga witnesses tayo. So, totoo ang himala, ang promise ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon sa pamamagitan ng ating banal na imahe. So, mga kapatid, sa oras na to, tayo po ay nagse-celebrate pa ng Christmas. At tayo po ay magpasalamat sa Panginoon at patuloy niya tayong kinakalinga. Tayo manampalataya at magdasal dahil meron pa rin po tayong maaaring sana wag naman ng manalasa sa atin yung Omicron virus. At tayo ay makahinga-hinga na sa tulong at biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, marahil tinitignan lang ng Panginoon ang ating pananampalataya. At nakikita natin ngayon na hindi sumisigi yung virus na to. Patuloy po tayong manalangin. Magdasal tayo ngayon. No? At sa panahon ng Kapaskuhan, alam kong nakikinig ang Panginoon sa ating lahat. Kung meron po kayong imahe ng Divine Mercy, diyan po kayo tumingin sa ating pagdarasal. Buong pamilya sa mga oras na to. Tayong marap sa ating mga images. Yung pong wala pa pong mga image, dito po sa inyong napapanood sa inyong screen. Sama-sama po tayo. So again, yung pong gusto magpa-enthrone, naririto lang po kami. Patuloy po. Wala po kaming hinihindian pagdating sa ating gawain tungkol sa pagpapalaganap ng banal na awa ng Panginoon. Tayo po'y manalangin para sa mga kapatid natin sa Visayas and Mindanao na nakaranas ng matinding pagsubok, matinding bagyo, at talaga pong napakahirap ng kanilang mga experience. Pero alam nyo,
Karamihan po ng aking naririnig ngayon ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Lagi lang nila sinasabi, bangon tayo, kapit lang sa ating divine mercy. Wala akong nakitang naglalagay na umiiyak, nawawala ng pag-asa. Nakakatuwa talaga namang napakabuti ng Diyos sa ating ministry. So friends, doon po sa mga may sakit, doon sa may mga kahilingan, karaingan, narito po si Jesus. Lalo na sa ating programang ito, sa ating Race of Mercy. Sana'y masama po kayo sa susunod na linggo at susunod pa na kayo maka-experience ng extraordinary grace galing sa Panginoon. At sa mga oras na to, kung ikaw ay ngayon pa lang tumutok sa ating programa, alam ko na ito'y niloob ng Diyos at siyang may gusto na ikaw ay makasama. Sa araw na to, sa pagkakataong ito, magtiwala ka lang sa Diyos. Mga kapatid, tayo dumulog sa Diyos, yung lahat po ng ating mga karaingan, mga may sakit, nawa tayo ay manampalataya. Ama, sa oras na ito, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kabanalan, O Diyos, naway masumpungan ng bawat isa sa amin, sa aming tahanan, ng aming pamilya kung malayo man sila, ang aming mga kapatid na OFW, ang mamalalayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Yung aming mga kahilingan, O Diyos, naway inyong bigyan ng pansin, O God. Nawa ang aming mga kapatid na tinamaan ng bagyo, nawalan ng mga tahanan sa Visayas at Mindanao. Alam namin, O Diyos, na ikaw pa rin ang tutulong sa aming lahat. Ikaw po makakagawa ng mga posibleng mga bagay na kahit nakakaranas sila at nakaranas sila, ang kanilang puso ay patuloy na nananampalataya. Buhay na buhay, nagniningas pa rin, parang apoy ng Espiritu Santo sa aming mga kapatid at patuloy na nagtitiwala. O Diyos, ang lahat ng mga may sakit sa mga oras na to, ang kanilang mga hiling, pagalingin mo ang aming mga kapatid. Hipuin mo sa mga parte ng kanilang katawan ang mga sakit, O Diyos. Pagalingin mo sila. Yakapin mo sila ng iyong banal na Espiritu. Ano mang klaseng sakit, O Diyos, ano man ang sinasabi ng doktor, maaaring sasabihin, wala ng pag-asa. O yung iba binibigyan na ng taning, O Diyos, walang imposible sa iyo. Lalo tigit, O Diyos, yung walang yaman para makapagpagamot, O Diyos. Nagawa mo na to 1,000 times, many times in our life in this community. Sa aming paglilingkod, napatunayan na namin ito, Panginoon. Isama mo ang lahat na nakikinig ngayon. Isama mo lahat, Lord, ang mga may sakit ngayon. Pagalingin mo ang bawat isa bilang ikaw ngayon ang magre-regalo sa amin. Hindi lang kami na nagbibigay din ng regalo sa iba. Ang aming pagdakila sa iyo, ang aming pagbabago, O Diyos, ang siyang aming regalo. At alam namin ito yung kalulugdan, O Diyos. Kaya sama-sama kami, Panginoon, naway mag-alab ang aming mga puso sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. At lahat ng mga naka-enthrone na mga images sa mga bahay, sa mga oras na to, Lord God, pagningasin mo ng iyong Espiritu Santo, lahat ng mga tahanan na nandyan, O Lord God, mag-alab ang pagmamahal mo, ang iyong kadakilaan sa mga oras na to, at patuloy maging extraordinary grasya ang aming mararanasan. Lalo tigit, Lord, sa pagtatapos ng taon na to at sa pagbubukas ng bagong taon naming Panginoon, kami ay iyong pagpalain ng iyong kaluwalhatian, aming Panginoon. At ang iyong banal na grasya, ang sinag ng tubig at dugo na siyang dadaloy sa aming lahat, ang iyong race of mercy ang laging lulukob sa amin at siyang laging yayakap sa aming lahat. Muli, aming Diyos, let your race of mercy be with us. Where blood and water flow, it becomes the race of mercy, the fount of your healing grace.
Fill us, Lord, your people, and bless your people, Lord. And thank you, Lord God, sa mercy, sa iyong kabutihan, sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat. At kami po ay nakaranas na naman ng kapaskuhan ng iyong pag-ibig at patuloy na pagbibigay sa amin ng grasya, O Diyos. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise God. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga nakasama ngayon. Patuloy po tayong magdasal, mamuhay tayo sa dasal, at tayo'y patuloy na maglingkod sa ating mga kapatid na kapuspalad. So, meron po tayong announcement. Ulitin ko po yung ating mga friends music. Sila po ay merong virtual Christmas concert sa December 28. At samahan niyo po sila, 8 p.m. Magsama-sama po tayo. At bukas po ulit, i-announce ko, ako po'y patulak na papuntang Cebu para damayan ang ating mga kapatid at makapaghatid ng ating mga donations. Mayroon po tayong tuloy-tuloy po ang paghingi natin ng donations niyan po sa ating screen at para po sa ating mga typhoon victims ng Odette. Nandiyan po yung GCash number 0917-868-6426. So friends, maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano man po ang mga naranasan natin ngayon na hindi natin talagang inaasahan at talagang nahihirapan ng bawat isa. Tandaan po natin, walang imposible sa Diyos. God bless everyone and Merry Christmas po and a Happy New Year.